So heto mga idol, medyo malungkot tayo ngayon dahil kagaya ng alam natin recently ay kinapos itong ating Gilas Pilipinas against Dominican Republic. In fairness naman dito sa ating Gilas Pilipinas, and credit din natin kahit papano itong si Coach Chot Reyes. Bagamat mamaya pag-uusapan pa rin natin ano ang mali dito sa naging sistema, especially on the fourth quarter nitong si Coach Chot Reyes. But as a whole, ay credit natin lalo na ang mga players dahil napakaganda ng kanilang ipinakita against dito nga sa Dominican Republic. So kung bibigyan natin ng grade itong si Coach Chot sa kanyang pinakitang performance, kung paano niya hinandle itong ating Gilas Pilipinas, so far naman in fairness ay nag-improve naman kahit papano yung performance ng sistema natin. Unfortunately, bumalik pa rin sa dating sakit itong sistema ni Coach Chot Reyes, lalo na pagdating doon sa crucial moments ng fourth quarter. Doon sa laro natin on the first and second quarter, doon sa kabuuan ng first half, masasabi natin, in fairness naman dito kay Coach Chot Reyes, kahit papaano, inimprove naman niya ang kanyang sistema. Halos lahat naman ay nakakahawak ng bola, ang ganda ng ating ball rotation during the first half. Siguro kung i-assess natin, malamang baka ito na yung pinakamagandang much improved kung tawagin natin na version ng play nitong si Coach Chot. Mula pa nung natalo tayo sa Southeast Asian Games, natalo tayo sa mga FIBA Asian Qualifier na yan, FIBA Asia Cup, kahit papano nakahawak ng bola halos lahat ng mga players during the first half. And as a result, nakita natin, nakipagdikdikan tayo from first quarter to second quarter. Honestly, hanggang third quarter yon. But unfortunately, bagamat nakikipagpalitan pa rin tayo ng lamang doon sa third quarter na yon, pero unti-unti nang bumabalik sa dating problema itong sistema nitong si Coach Chot. Kapansin-pansin yon. Siyempre, hindi naman papayag itong Dominican Republic na magtampisaw sa opensa itong mga Gilas players. Natural, trabaho ng coach ng kalaban natin na talagang mag-a-adjust sila. Kaya nga sa isang basketball game, pinaka-crucial talaga ang third and fourth quarter kasi nandun yung mode of adjustment. So ano ba yung tinutukoy natin na sistema nitong si Coach Chot na nakakapanghinayang at bakit bumalik ulit at the end of the third quarter at yung kabuuan ng fourth quarter? Ang tinutukoy natin dyan, yung one-on-one offense nitong si Jordan Clarkson. So kapansin-pansin mula nung nagsimula ang fourth quarter at nakipag one-man show itong si Jordan Clarkson dito kay Karl Anthony Towns at sa kabuuan ng Dominican Republic, doon na nagsimula ulit na nagkaroon ng problema ang play ng ating Gilas. Anong nangyari doon? Nakita natin kung paano nag-fumble itong si Jordan Clarkson sa fourth quarter ulit. So yung nakikita natin dito, bagamat nag-improve naman kahit papano yung result, pero parang meron pa rin siyang resemblance ng nangyari doon sa laban natin against Lebanon, doon sa FIBA Asia Cup. Whereas natalo pa rin tayo sa dulo, ang ganda ng pinakita ni Jordan Clarkson from first to third quarter, pero kinapos pa rin sa fourth quarter. So siguro sasang-ayon naman ang marami na talagang nagkaroon tayo ng problema dito kay Jordan Clarkson, lalo na doon sa fourth quarter. Hindi naging maganda yung kanyang simula ng first quarter, pero in fairness, slowly nakukuha niya na yung touch niya, yung kanyang rhythm. Pagdating ng second quarter, third quarter ay talagang nagbigay siya ng sakit ng ulo dito sa Dominican Republic. Pero kagaya ng sinabi natin, hindi naman papayag ang kalaban na mamiesta sa scoring itong si Jordan Clarkson. Kaya anong nangyari? Nagkaroon ng adjustment sa depensa. At doon na ngayong sinasabi natin na bumalik sa dating problema itong sistema nitong si Coach Chot Reyes pagdating sa fourth quarter. Pinabayaan ni Coach Chot Reyes na makipag one-on-one show itong si Jordan Clarkson. Well, in fairness, sinabi na niya yan before FIBA World Cup na sinabi niya na mag-i-evolve ang kanilang play dito kay Jordan Clarkson, which is marami ang hindi talaga sang-ayon doon. Ang ganda na sana nung first and second quarter kahit papano hindi predictable na aasa lang tayo dito kay Jordan Clarkson. Pero pagdating kasi ng fourth quarter, very predictable na tayo. Kitang-kita na ng kalaban na talagang wala na tayong pupuntahan kung dito lang kay Jordan Clarkson. So naging pilit na masyado ang mga tira ng ating Gilas Pilipinas on the later round of the fourth quarter, especially dito sa part ni Jordan Clarkson. Naging limited na yung mga offensive options natin na nagdulot ng problema dito sa ating Gilas dahil nga sa sobrang pilit na at gustong makatulong nitong si Jordan Clarkson, hindi naman sa sinisisi natin, pero nag-result into foul trouble.
Dahil nga, bagamat may problema tayo doon sa mga tawagan ng referee, pero kung titingnan natin, kaya tuloy nagawa ni Jordan Clarkson yung mga dalawang foul na yon na offensive foul na nagbigay sa kanya ng foul trouble hanggang sa nag-graduate siya kasi nga, limited na yung offensive option natin. So on that part, doon natin kasi sana ine-expect yung maturity nitong si Coach Chot. Kasi nga, nakita na natin yan hundred of times na pagdating sa dulo talaga ay nagraratel itong ating play. So yung comparison ko dito, mga idol, yung mga mahilig sa boxing dyan, so makaka-relate tayo dyan, may mga pagkakataon na yung mga boxers na mga tinatawag nating flat-footed, pag hinawakan ng mga non-flat-footed na mga coaches and trainers, minsan nababago nila in fairness yung laro ng boxer. On the first round, up to the middle rounds of the fight, kahit papano nawawala yung pagiging flat-footed. Pero may kasabihan, babalik at babalik ang isang boksingero kung ano yung nakasanayan niya sa dulo, lalo na kapag ka nagkapalitan na ng suntok. Ganito ang nangyari dito sa ating Gilas Pilipinas. Sabi ko nga, kinikredit natin itong si Coach Chot, ang ganda ng kanyang sistema doon sa first half. Kaso nung nagkapalitan na ng suntok, ay bumalik na naman tayo sa pagiging flat-footed. So ang proof natin dito, the moment na wala itong si Jordan Clarkson, so maaga nga siya nag-graduate, anong nangyari? Nag-rattle na ang ating mga local players kasi nga, nag-i-evolve lang ang play nitong si Coach Chot around Jordan Clarkson, which is mali. Ang isa pang problema dito na talagang very evident, yung kakulangan natin ng mga shooters. Before the World Cup starts, talagang marami ng mga Gilas fans and even Coach Tab Baldwin, pinuna na niya, sinuggest na niya na talagang kailangan natin ng mga shooters dito sa ating national team. Kaso hindi ganun ang nangyari. Okay, fine, may mga shooters din tayo, lalo na itong si Jordan Clarkson, pero hindi mga cold-blooded or legit 3-point shooters. So dyan papasok yung panghinayang ng maraming mga Gilas fans na sana pinilit nitong si Coach Chot Reyes na dalhin dito sa ating lineup itong si Jordan Heading. Sana tuloy-tuloy na inimbitahan din itong si Marcio Lassiter, lalo na if you still remember, napakaganda ng shooting percentage nitong si Marcio doon sa nagdaang Southeast Asian Games. But then the most of all na nakita natin na naging problema dito sa sistema ni Coach Chot, bumalik na naman yung dati. Na kapag ka-crucial moments, ayaw niyang magpalit ng player. Anong napansin natin? Binangko ulit itong si Renz Abando at itong si Kai Soto. So, nanggagalaitin na naman sa inis itong mga Gilas fans, lalo na yung mga followers nitong si Abando at maging itong si Kai Soto. Kasi kung titingnan natin, malaki sana ang maitutulong ng dalawang players na ito, lalo na itong si Kai Soto. If you still remember, doon sa dulo ng fourth quarter, may pagkakataon doon, mga crucial moments na talagang hindi tayo makarebound. I still remember, meron atang scene doon na parang 2 or 3 rebounds, offensive rebounds, itong Dominican Republic. Kung nandoon itong si Kai Soto, hindi mangyayari yon. Lalo na very important yung natitirang minuto na yon na hindi tayo makarebound. Yung katwiran nitong si Coach Chot Reyes, nababasa natin sa social media, which is, it makes sense naman kung tutuusin na ang ganda daw ng pinapakita nitong si Junmar Fajardo. Totoo yun, talagang nahirapan ang Dominican Republic dito kay Junmar Fajardo. Ang ganda rin ng pinakita nitong si AJ Edu. In fact, pinuri siya nitong si Karl Anthony Towns. But then again, hindi sapat na dahilan yon para totally hindi mo nagamitin itong si Kai Soto. Tandaan natin, 7-3 is 7-3. Kahit sabihin natin, may mga nagsasabing medyo malambot itong si Kai Soto, may mga nagsasabing mabagal, pero doon sa crucial moments na hindi tayo makakuha ng rebound, sana sumagi man lang sa isip nitong si Coach Chot na gamitin itong si Kai Soto dahil halos hindi na makagalaw, halos hindi na makatalon yung dalawang twin tower natin dahil pagod na from first to fourth quarter. Yung rational na ginagamit nitong si Coach Chot kaya daw hindi ginamit itong si Kai Soto kasi nga parang mismatch siya doon sa game. Yun yung nabasa natin dyan. And apparently, nung ginamit ito, around 3 minutes limited time lang, ay talagang nag-fumble sa depensa itong si Kai Soto. Fine, that is a given problem. Pero sana binigyan pa rin ng chance makabawi itong si Kai Soto. In fact, maging itong si Jordan Clarkson, during the first quarter, kahit itong second quarter, every now and then, nagkakaroon siya ng turnover, nagkakaroon siya ng mga unforced error. Ang daming error ni Jordan Clarkson kung titingnan natin yung suma total. Pero look at this, dahil binabad siya ni Coach Chot, talagang lumalabas pa rin yung offensive power, yung dominance nitong si Jordan Clarkson. Kaso on the part of Kai Soto, nung nagkamali ito, nung unang pinasok, hindi na ulit binigyan ng pagkakataong makabawi yung bata.
Yun ang problema ngayon na talagang inaangal ng mga Gilas fans na bakit hindi binigyan ng chance makabawi sa pagkakamali itong si Kai Sotto. Sabi nga nitong isang Gilas fan na nabasa natin sa social media, may sense itong sinasabi niya. Ang sabi niya, you should have at least given him another chance. Kasi nga nagkamali itong si Kai Sotto doon sa defensive rotation nung ginamit siya on the limited 3 minutes time. You should have at least given him another chance. You know, there is a mismatch on him defending. You can, as a coach, make adjustment. You can tell him what he needs to do. Give him the confidence. Encourage him to do well in defense. If he fails, take him out. So it makes sense. Yung sinasabi nung Gilas fan na ito, okay fine, normal, lalo na sa unang pasok, nagfa-fumble minsan ang isang player, kahit superstar player pa yan. Sabi ko nga, superstar na kung ituring natin itong si Jordan Clarkson, pero ang pangit ng kanyang simula sa fourth quarter. Pero dahil binigyan siya ng chance paulit-ulit, lumabas yung kanyang dominance. But on the part of Kai Sotto, hindi na siya binigyan ng chance para itama yung pagkakamali niya. And for the last one, ang ganda rin ang sinabi ng Gilas fan na ito sa social media. We are angry when the summer didn't give him much exposure and chance to play. Now this is our home, same treatment, just saying. He's called off the bench. There is still jitters on first few plays. Jordan Clarkson didn't started well too. So ang gustong ipuntos ng Gilas fan na ito na binangko itong si Kai Sotto doon sa nagdaang NBA Summer League at talaga namang ang sama-sama ng loob ng mga Pilipino sa treatment na ibinigay nila dito sa ating kababayan. Pero dito, nandito na tayo sa home court natin, Philippine Arena, nandito sa sariling bansa natin. Bakit hindi binigyan ng sapat na pagkakataon i-showcase nitong si Kai Sotto kung ano yung kaya niyang gawin? Nakakapanghinayang kasi yung pagkakataon, yung chance, itong platform ng World Cup para sana ma-showcase nitong si Kai Sotto ang kanyang talent, lalo na nangangarap itong bata na mapansin sa NBA. Ikaw, Idol Kabola, ano sa tingin mo ang naging problema pa natin dito sa ating Gilas Pilipinas doon sa naging laro natin against Dominican Republic? At ano sa tingin mo ang pwede mong isuggest para kahit papaano against Angola ay ma-improve natin ang ating pang-performance? Malay natin sa Angola makasungkit tayo ng panalo. I-comment mo lang yan sa ibaba. Ingat and God bless!